na-appreciate yung pag-attend Mm. natin. Na mas, kung minsan, ay marami tayong ginagawa, ganun. Kaya, Yes. lagi kasi natin iniisip, there's next time. Pero parang Totoo. wala naman. Di ba? Totoo. Hindi, Paano kasi kung- dati parang, ay, ano yun, gusto ko marinig yung paano kung, Hindi, paano kung wala na pala talagang next time? Ito na pala eh. wala, parang napanood ko na yan. Parang napanood ko na yan. Saan? Sa TV? Hindi. Wala siya. Sariling line ko yun. Sariling dino ba yun? Hindi. Ano, Paano kaya, kung wala siya? ikis mo nga yung katabi mo. Uy! At tagal niyang hinintay tong ano na to. Pagkakataon Na to. Kita-kita mo sa ngiti ni Brent. Yes. Wala, Brent. napapagitnaan pa si Mickey. Oh no. Hindi. Ano pa ba? Hindi, meron talaga tayong mga relapse moment na alam mo yun. Gusto mo bang, ano yan? Ano yung kanta? Yung multo. Gusto mo kantahin ko sa'yo? Ay, joke lang. Hindi siya multo, Holy Spirit siya. Kasi, Uy, magkaiba yun. di ba ang multo, yung parang dinadalaw ka ng... Ang multo, soul yun. Kaya joke nga, lang. hindi naman kasi siya... Basta tayo Joke nag- lang. Hindi, joke lang. Di ba kanina sabi, what a savior. Ay, Din sa lyrics, ano ba kasunod nun? What a savior. isn't he wonderful. Tapos meron tayong mga relapse moments na, last ilang months, parang, minsan, pag pupunta tayo sa church, minsan, hindi tayo pare-pares ng mood. Yes, totoo. Marami tayong mood, di ba? Minsan, nakikita mo lang siya nakangiti, pero talagang, tapos minsan naman, hindi din natin matago sa mga ngiti, talagang bumibigay siya. And, mayroon tayong, Si Ingrid, what a savior, na hindi lang yung savior na sinave tayo ng one time ng Panginoong Diyos dun sa but every time, He saved us. So, yung tumatak sa'yo na kanta kanina, Shong, come to the altar. Titira na dito tayo sa altar. Stage to. Stage to. Alo. Nagpaparinig na siya. Grabe, narinig ka! Ayan. Actually sa akin, yung tumatak sa akin naman na kanta kanina, yung Living in Me. Like, parang gusto ko na nga tumalon kanina. Yung mga ganun, no? Ha? Ha? Ano yun? Yung mga, di ba, mga simulang, hay nako. Hindi, dun sa lyrics. Sa lyrics Yeah. ako na like parang, di ba, sabi doon, nakalimutan ko tuloy, yung, sa may bridge atang part yun eh. Ano ba yung bridge nun? Ay, hindi yun. Sa chorus. Yes. Yes. Yun. So, yun. Like, parang di ba, parang sa akin, naramdaman ko talaga yung peace. Nung, talagang kanina tumataas yung balahibo ko nung kinakanta. Pakiramdam, yung parang kinikilig. Hala, paano daw yun, Kuya Teki? Paano ba kiligin? Ay, busy. Busy siya. Ayan. Nagsisearch kasi siya ng ingredients pang tinola. Okay. Ayan. Ayan. So, diba, sa akin kasi relapse din ba ako nito? Meron din eh. Isa pa. Sige, ikaw muna. Hindi, di ba, kilala niyo naman siya. Yung lagi niyang sinasabi na, when praise goes up, His rain comes down. And, biglang na-miss mo na lang siya. Oh. Sige, Chim, ano ba? Di ba, lagi na bago siya mag-praise and worship. Joy, nandyan ba yung kapatid mo sa inyo? Miss daw niya. No. Sabi mo. Hindi. Di ba, may mga words, Ayaw mo ba dito? May kapikat naman dito, oh. Hindi ba sapat? Tingnan mo na lang siya. Hindi, lagi na lang kasi sinasabi, tapos biglang, hay nako. Hindi na ako gets. Sige na, tama na. Ayoko na. Ayaw mo na akong kapartner eh. Wow. Walk out na ako. Tama na. Ayan, so, sa akin naman yung kanina, ayun nga, tuloy ko na yung sharing ko.
Natuwa ako doon kasi naramdaman ko yung peace ng Lord na pagpala talaga siya yung yung naglilib sa'yo si Lord, di ba? Like, madaming problema, pero ayun, kasama mo pa rin talaga si Lord, ganon. And mararamdaman mo talaga yung tunay na peace kapag nasa Lord ka. Kasi minsan, nasa loob ka ng simbahan, pero yung utak mo wala naman dito. Kasi ganun din ako dati. Di ba? Sure, experience eh. 'Di ba? So, parang yung nandiyan may nagpe-praise and worship, then suddenly may isip mo yung mga utang niyo sa bahay. Yung problema niyo sa magulang niyo. 'Di ba? So, 'yon, 'di ba? Parang pero lagyan mo naman ng kumbaga parang sa jowa lang 'yan eh. Pag wala kang time sa kanya, paano mo masasabing mahal mo siya? Paano makaka-relate? Wala namang mga jowa. Yeah. Siya ba? Diba? Hindi kahit sa kaibigan, ano ka ba? O sa kaibigan na lang, diba? Ayan. Diba? Kaibigan mo pero wala kang time. Tapos sasabi mo, mahal mo siya. Ako rin. Diba? So yun lang, bigyan natin ng importansya yung yung time natin sa Lord. Pero yun nyo, wala pa nga tang 1 oras yung word ng Lord. Pero, lagi tayong walang time. Nandun tayo sa Facebook. Tingnan mo kung saan ako nakatingin. Ayan. Tapos, ayan. So, diba, imbis na, yung word ng Lord yung isipin natin ngayong araw. Ang iniisip natin kasi lagi yung problema natin. And alam nyo, ginagawa lang nating pampalibang ng oras natin para mawala yung problema natin. Imbis na yung word of God yung pagbulayin mo, nagpe-Facebook ka na lang, maghanap ka lang na nakakatawa doon para mawala pa ng dalian yung problema mo. Pero after mo mag-Facebook, nandun na naman ulit, di ba? Hindi tulad ng kapag sa Lord mo talaga pinaubaya. Amen. Huwag kang miyak. Ayan, sige po. Hindi na po natin ito patatagalin at atin na po tatawagin ang ating speaker of the day. O, di na ako magjo-joke. Ano nagsabi? Ayan, tatawagin natin si Pastor Arnold. Ayan. Ayan, palakpakan po natin ang Lord sa buhay ni Pastor Arnold. Ayan. So, good morning sa ating lahat. Good morning kay Kian. Bumagsak yata yung buhok mo, bro. Ay, ibig sabihin ngayon ko lang nag-shampoo. Sabi mo kasi, nung nakaraan parang hindi no? Ibig sabihin hindi ka nagsashampoo nun. Okay. So, salamat sa Lord. Isa na namang pagkakataon na tayo ay matuto. Actually, mapalad nga tayo dahil araw-araw may natututunan tayo, no? This time, ang pag-uusapan natin ay para talaga sa atin. Ito kailangan natin. Kasi kung wala tayo nito, hindi natin, mahihirapan tayong gawin yung ministry sa labas. Okay? Tandaan natin, isang bagay na tayo ay nakakapaglingkod sa Diyos dito sa loob. Okay? Isang bagay yun. Pero meron pa rin tayong ministry sa labas na kailangan natin gawin. Pero bago yon, ayusin muna natin kung ano yung natin talaga. Okay? Yung ating mga personal na struggle. Ayan. Alam nyo, pagka naglilingkod kayo sa Diyos, yung mga personal natin problema, nandyan lang, hindi mawawala yan. Come and go ba? Parang yan eh. Sabi nga nila, yung parang jeep. Parang jeep. May papasok, may lalabas. Yung lumabas na isa, may 3 papasok. Maya-maya, bababa din yun. Pero may aakyat. So yung jeep, habang bumabiyahe, hindi nawawalan ng pasahero.
Iba't ibang mukha nga lang. Same thing din sa atin. Para tayong jeep, iba't ibang pumapasok sa buhay natin ng mga problema. May matatapos, maayos, exit, tapos may mag-e-entry na naman. 'Di ba? So, ganun lang. So, kaya, ang paglilingkod natin sa Diyos, hindi yung hinihintay natin matapos yung ating mga problema. Okay? So, maglilingkod tayo sa Diyos kahit na may mga pinagdadaanan tayo, kahit na meron tayong mga issue sa buhay. Okay? So, yung management, mamamanage naman natin yan kung meron tayo yung sinasabing mga MC natin kanina, kung meron tayong peace with God. Yung peace of God. Dalawa kasi yun yung peace of God at yung peace with God. Okay? Ano ba pinagkaiba ng peace of God sa peace with God? Yung mga mukha no? Yan, yung peace of God tsaka peace with God. Basically, yung peace of God, yung kanyang kapayapaan of God. Kapayapaan niya yun na sabi ng Pilipos, 4:6. Pilipos 4:6, yun yung magro-rule sa ating mind at yung sa ating heart para hindi tayo mag-worry. Pakibasa nga yung 6 to 7. Huwag kayong mabalisa tungkol sa anumang bagay. Sa halip, hingin ninyo sa Diyos ang lahat ng inyong kailangan sa pamamagitan ng panalangin may pasasalamat. At ang kapayapaan ng Diyos na hindi kayang maunawaan ng tao ang siyang mag-iingat sa inyong puso at pag-iisip dahil sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Ayun. So, yung kapayapaan daw ng Diyos, yun yung mag-iingat sa ating isip at sa puso para para hindi ka mag-alala. Kaya tandaan nyo, nandyan lagi ang problema. Pero para makaiwas ka sa alalahanin o hindi ka malubog sa worriness, kailangan mo lang yung peace of God. Okay? Tandaan nyo, basta malinaw ang pag-iisip natin, kahit marami kang pinagdadaanan, magiging positibo ka pa rin. Basta payapa lang. Basta maayos ka lang mag-isip. Ang problema lang, kay maliit o malaki ang problema natin, pero kapag wala kang kapayapaan, lahat yan bagyo sa'yo. Lahat yan parang tsunami na hindi makontrol. At hindi ka makapag-isip ng maayos o maganda na parang since hindi ka makakita ng mga malilinaw na bagay, parang ang conclusion mo parang wala nang solusyon. Okay? Pero ang problema lang talaga, hindi ka lang nakakapag-isip ng maayos kasi nga nahunahan ka ng alalahanin. Yan naman ang problema kapag napuno tayo ng alalahanin sa buhay. Okay? Tandaan nyo, hindi solusyon yung matapos ang problema para wala kang worry. Doon nga masusubok kung talagang mayroong peace of God yung isang tao Sa kabila ng may pinagdadaanan siya, maayos ka pa ba mag-isip? Kasi, anong mangyayari kapag hindi tayo maayos mag-isip? Tingnan nyo, ito yung isang pinaka-manifestation sa isang Kristiyano kapag hindi na siya maayos mag-isip. Sa 1 Timothy chapter 4, verse 7, yan, hindi na natin magagawa yan. Kapag hindi niya nagagawa yan, ibig sabihin, tinamaan na tayo ng worriness, kasi nga, hindi na maayos yung ating pag-iisip. Kaya itong bagay na dapat nating gawin, hindi na natin siya nagagawa. Ano yun? Huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga. Sa halip, sanayan mo ang iyong sarili sa makadiyos na pamumuhay. 1 Peter 1 Timothy 1 Peter 4:7. Malapit na ang wakas ng lahat ng bagay. Kaya't maging mapagtimpi kayo at panatilihing malinaw ang inyong pag-iisip upang kayo'y makapanalangin. Ayun. Pagka nakakapanalangin tayo, ibig sabihin, nandun pa yung kalinawan ng isipan. Pero kapag yung prayer hindi na natin nagagawa, that's a indication na nag-worry na. Hindi ka na maayos mag-isip, nagiging negative na. Bakit? May nawala Ano yung nawala? Yung peace of God. Nawala kasi. Yun kasi yung nagro-rule sa ating isip at sa puso
para makaiwas tayo sa mga alalahanin sa buhay na ito. Okay? So kaya kung tayo naglilingkod sa Diyos, it's okay na marami tayong problema. Ang bagay lang na hindi nagpapa-okay sa atin, yung peace of God pagka nawala lang sa atin. Okay? Marami naman naglilingkod sa Diyos, maraming problema eh. It never stop. Okay? Kasi yung parang ang jeep eh, may matatapos, may ano na naman, may papasok na naman doon sa jeep. 'Di ba? So, ganun lang. That's life. Tanggapin natin 'yon. Pero kung tayo magiging positibo, magiging malakas tayo sa buhay na ito, magiging matatag tayo sa buhay na ito. At may maituturo pa tayo sa mga taong mga nanghihina. Okay? Alam nyo, yes, nanghihina tayo pero hindi natin afford na magstay dyan sa mga weaknesses natin dahil may mga taong mahihina din na kailangan yung kalakasan natin. Okay? Kung mag-iisip tayo patungkol sa iba, parang yung level ng kaisipan mo, para ng matured, para ng sa mga magulang na kahit parang ayaw nang gumising sa umaga, gigising pa rin kasi may asikasuhin eh. 'Di ba? Na kahit ayaw nilang gawin yung alagaan yung mga anak o asawa, pero gagawin pa rin nila kasi yun na yung isip nila yung responsibilidad na meron ng pananagutan. Ganun kasi yung mga matured talaga. Okay? Kahit na parang ayaw mo na. Pero kailangan mo pa rin gawin kasi kailangan. Darating tayo sa punto ng buhay natin na ginagawa natin yung mga mahalagang bagay not because we want to, but because we need to. Okay? And that's life. Okay? Masanay tayo sa ganun. Hindi lahat ng gusto natin magagawa natin. Pero lahat ng kailangan gawin, dapat nating magawa. Ano man ang sitwasyon mo, ano man ang problema mo, ano man yung panggugulo ng ibang tao o panggugulo ng kaaway o ni Satanas sa atin, marahil, magtuloy tayo. Ayan, tuloy-tuloy tayo. Okay? So, yan. Kaya, makakapagpatuloy ang isang Kristiyano basta siya ay malakas. So, yun yung isa sa mga bagay na dapat i-maintain natin sa ating sarili. Dahil meron tayong dapat gawin at meron tayong talagang gagawin sa ating paglilingkod sa Diyos. Noong nakaraan, ano yung mga naging topic natin? Ano yon? Tatandaan niyo pa? Obligation. Yan. As a Christian, di ba? So, obligation kasi, hindi siya pinag-iisipan na gagawin ko ba to o hindi, di ba? Hindi siya ganon. Naniniwala ba kayo meron talagang ganon sa buhay natin na isang bagay na hindi mo dapat pinapag-isipan kung gagawin mo o hindi. Gagawin mo siya dahil obligasyon mo to bilang tao. 'Di ba? At hindi mo siya pinag-iisipan. Okay? Kasi may pananagutan eh. Kapag may obligasyon, may pananagutan. Okay? Ano yung pananagutan? Yung accountability. Yung accountability is pagharap mo sa Diyos. Yan. I-account mo yung iyong ginawa. Okay? Ginawa mo ba yung purpose mo sa buhay? Ginawa mo ba yung iyong responsibilidad as a Christian? So, doon pumapasok yung accountability. Yung tipong, naranasan nyo ba yung pinagawa kayo ng isang bagay? Halimbawa, magulang nyo. Tapos, maya-maya tinatanong kayo, o nagawa mo na ba? Okay? Yun yung tanong ng accountability. Ina-account ka na ngayon, 'di ba? Na ginawa mo na ba? Tapos na ba? Yan. Tanong yun yung kasi meron kang accountability. Kapag hindi mo nagawa, pagkagalitan ka. Pero pagka nagawa mo, matutuwa sa iyo, marahil i-reward ka pa. 'Di ba? So ganoon tayo. Kaya dito itong topic natin, since meron tayong dapat gawin, obligation, itong isang karakter na mahalaga sa atin. Kasi kapag wala to sa atin, mahihirapan din tayong gawin, magagawa pa rin natin, kaya nga lang, mas mahihirapan tayo kung hindi tayo nakikitaan ng ganitong, karakter sa atin as a Christian. Okay, ano yon? Reputasyon. Ayan, reputation. Sabihin nga natin, reputation. Ano yun? Ano ba pagkakaintindi niyo sa reputasyon? Sige nga. Ano yung understanding niyo kapag sinabing reputasyon?
Yung pagkakilala sa'yo? Ah. So kay Jade, kung paano ka makikilala ng isang tao, kay Ron? Mga dahilan, bakit? Hindi raw, sabi ni Mickey, boom. Brent. Image, pinituran. Image, kagaya niyan, yan. Grabe, no? Mabuting pangalan. What you mean? Yung respect. Meron pa? Meron pa? Sige yan. Impression ng publiko. May nag-google na yata. May nag-google na ba? Ay, hindi Google Meta pala. Oh, marahil. Meron nga. Pero kay Miriam, yan, nilista ko rito. Actually, tama lahat yon. Reputation. Pakibasa nga yung meaning natin ng reputation. Repetition. Reputation. The opinion that people in general have about someone or something, or how much respect or admiration someone or something receives based on past behavior or character. Ayun. Naintindihan nyo? Pabira. Oh, sabi rito, no. Yan, kinuha ko tong meaning dahil tama naman eh. Tama naman eh. Ang reputasyon ay opinion ng ibang tao in general about sa'yo o sa something. Yan. So, yung kanilang opinion or how much respect yung ibibigay nila sa'yo o yung paghanga, admiration nila sa'yo based on your past behavior. Ano ba yung pinakita mo sa kanilang pag-uugali? Yan. So, based on that, tatanggap ka ng respect or admiration mula sa kanila. Or, siyempre, kabaliktaran, disrespect. Kasi, yung past behavior mo di ba? May pagkain dyan. Di ba? May pagkain. Ikaw na unang kumain, lumapang, no? Halimbawa, si Brent, no? Siya yung naunang lumapang. Tapos, hindi nagtira. Hindi nagtira. Siyempre, yung mga nasa paligid niya, sasabihin, ay, matakaw. Diba? So parang yung action na yon mag-aambag sa iba kung paano kanila irerespeto or paano yung magiging itsura mo sa kanila, yung reputation. So tama din yung sabi ni Brent, yung image, yung how you form your image sa ibang tao. Okay? So, syempre, i-share natin to as balanced as possible. Titingnan natin throughout sa Biblia yung klase ng reputasyon na dapat ma-build natin sa ating sarili. Dahil servant kasi tayo ni Lord eh. Servant kasi niya tayo eh. Importante na tayo ay yun nga, yung nirespeto, karespeto. Pero syempre, alam naman natin sa mundong ito, kahit gumawa ka ng tama, meron pa rin tao na aayaw sa'yo. Hindi natin kontrolado yung ng ibang tao. Pero may mga katuwiran kasing ganito na sabi nung iba, bobo naman tingin nyo sa akin di magpapakabobo na lang ako. Yung ganon, yung parang sinasabayan mo yung paniniraan ng ibang tao sa'yo. So, alam nyo, hindi yun maganda. Di ba? Na, tingin nyo sa akin tamad. Di papakita ko na lang tamad para maging tama kayo. Kahiya naman sa inyo. Alam niyo yun? So, marami sa ating katuwiran din yan Okay? Pero, hindi ganun yung sinasabi natin. Kasi, pagka may sinabing negatibo sa'yo yung ibang tao, di ba? Tapos, gagawin mo yun dahil nainis ka o nagagalit ka, edi, anong, sinisira mo lang yung sarili mo doon sa ibang tao. Di ba? At ang pinakamalaking problema, gumagawa tayo ng ganon, and yet, nagde-demand tayo ng respect sa tao. So, hindi natin yun makukuha, tama? Okay? Pero tandaan natin, tayo,
dapat binibigay natin yung respeto sa dapat pagbigyan ng respeto. Okay? Without question. Basta matanda, irespeto. Basta leader, irespeto. Kahit hindi ka respeto. Ganun yun. Okay? Pero yung isang side, ikaw naman gusto mong mag-earn ng respect, i-earn mo talaga yan. Pero ikaw ang magbibigay ng respeto kahit sa mga taong hindi ka respeto. Pero hindi natin kalilimutan na ang respect ina-earn din. Okay? Masama na nga mag-isip ng tao, sasabayan pa natin. 'Di ba? Ang reason na binibigay sa atin ng Biblia kung bakit kailangan natin mag-show ng respect para maging maayos yung pangalan natin sa iba is kung siraan man nila tayo, at least paninira lang. Okay? At yun yung ating magiging defense sa kanila. So, tingnan natin throughout the Bible, yung sinasabi ng Biblia regarding this matter. Reputation. So, unahin natin sa Proverbs 27 verse 2. Hayaan mong ibang sa iyo'y pumuri, at ang sariling bangko'y huwag mong buhatin. Ayun. So, malino, no? Let someone else praise you. Yun. Not your own mouth. Hindi yung sarili mong labi yung magsasabi na, pogi ako, magaling ako, o kaya, ako, ideal man o woman ako. Yun lang. Yung parang, alam yan, yung pag ako naging jowa mo, sigurado sasaya ka. Uy, di ba? Yung parang ganun. Yung, kung magsalita yung binebenta mo yung sarili mo, napaka-positibo sa iba. So, pwede mo naman gawin yon. Ang problema, bakit sinasabi ng Biblia na wag sa sarili mong bibig manggagaling? Mas maganda kasi manggaling sa iba. So, let us look the reason. Bakit ang katuwiran ng Biblia, wag mong purihin yung sarili mo. Yung sabihin mo, magaling ka. Kahit totoo naman, no? So, sabihin na natin totoo. Okay? Guwapo ka. Yan. Ito, yung pagrunggano na, oh. Yan. Guwapo ka, cute ka. Tapos sasabihin mo, ang cute ko. Hindi galing sa'yo. Kaya nga wala kasing naniniwala dito. Okay. Sige, tingnan natin. Sabi ni Jesus sa John chapter 5. Sa John chapter 5, 31 hanggang 32. John chapter 5, 31 hanggang 32. Kung ako lamang ang nagpapatotoo tungkol sa aking sarili, ang patotoo ko ay walang katotohanan. Ngunit may ibang nagpapatotoo tungkol sa akin, at totoo ang kanyang sinasabi. Ayun. Sabi ni Jesus, kung ako nagpapatotoo sa aking sarili, yung if I testify in myself, sabi niya, yung ganong klaseng patotoo is weak, mahina. Halimbawa, sinabi mo, gwapo ako, 'di ba? Siyempre, may maniniwala, merong hindi. Pero ang sabi ni Jesus, yung statement na yun is weak. Yan. Ikaw lang kasi may sabi. Pero sabi ni Christ, anong sabi niya? Kahit siya, no? Sabi niya, may ibang nagpapatotoo para sa akin at yung patotoo niya, mas totoo yun. Ibig sabihin, pag ibang tao nagsabi, mas totoo at kapanipaniwala. Pero pag ikaw lang nagsasabi, yung tipong minamarket mo yung sarili mo sa iba, diba? Na eto ka, matino ka, babait ka, magalang ka, ideal man ka, diba? So, ibig sabihin, uma-against ang Biblia sa idea na parang masyado kang believe sa iyong sarili. Kasi maaaring weak. At saka ganito rin the more na nagsasabi ka ng, halimbawa, sinasabi mo, ako magaling ako Naku, maraming aasa dyan. Diba? Yung parang nagkakarga ka sa mga tao ng mga expectation. Alam nyo naman, yung expectation, nagpapabigat sa tao yun Diba? Ibig sabihin, ikaw din yung nagkikreate ng bigat sa iyong sarili, yung mga burden na hindi naman dapat i-burden mo. Nagiging burden mo tuloy kasi sinabi mo Diba? Mas maigi na
ano lang tayo, yung tahimik lang ba? Yan. May talino ka, tahimik lang. Ganon. May galing ka, tahimik lang. Pagka nakita ng iba yan, tapos sinabi, ang galing mo naman, di ba? Yun pa yung mas kapanipaniwala ayon kay Christ. So, kung may sinasabi tayo tungkol sa ating sarili, okay, yung statement na yun is weak. That statement is weak. Okay? Hindi naman sinasabi na totoo o hindi. Hindi naman yun yung usapan. Okay? So, pero kung ang iba ang magsabi sa atin, whether kung ito ay maganda o mabuti, halimbawa sinabi nila, napakasinungaling mo naman, di ba? Pagka may nakarinig na iba, mas maraming maniniwala doon. Ikaw, nagsasabi ka, hindi ako nagsisinungaling, pero sabi nila, sinungaling ka. Siyempre, mas papanigan ng mas marami yung sinasabi ng iba patungkol sa'yo. Kaysa yung sinasabi mo para sa yung sarili na ikaw lang naman nagsasabi. Unless siguro merong backup o merong mga witness na tama yung sinasabi mo. But again, ang sabi ni Christ kasi, if you say something about yourself, yung statement na yon is weak. Napaka-weak. Kaya mahirap paniwalaan. Minsan nagrereklamo tayo, ba't ayaw nyo maniwala sa akin? Di ba? Nagwapo ako. Yun lang. O, tinan mo, nagmamalapyolo na naman to. Naalala ko tuloy si Beardman. Kilala niyo yun? Si Beardman. Alam niyo yun? Ha? Meron Beardman doon? Ako lang yata nakakakilala. Anyway, so, pero kung may magsabi sa atin ng statement na kung ito man ay mabuti o masama, yung statement na yun is much stronger than your statement na sinasabi mo sa iyong sarili. So kaya, tama yung sabi ng Biblia, Proverbs 27 verse 2, let someone else praise you. Yon, tama? Hayaan mong iba ang pumuri sa'yo. Hindi ikaw ang pupuri sa iyong sarili. Ang reason, weak kasi yung ganong statement. Kapag sinasabi mo yung tungkol sa iyong sarili, ganito ka, pwedeng totoo naman. Kaya nga lang, sa iba, baka sabihin, angas naman nito, yabang. Di ba? Angas naman. O, di ba? Tapos yung sasabihin, ano lang tayo, low-key lang. Low-key. Low-key. Pero loko na siya. So, yung magkaroon tayo ng magandang reputasyon, tandaan natin, defense natin yan para sa sinasabi ng ibang tao na masama against us. Okay? Tandaan natin, yung magandang reputasyon. Okay? Again, ano ulit yung reputasyon? Yung opinion ng ibang tao in general about sa atin. Okay? Yung kumakabit sa pangalan mo. Ano ba ang tingin sa'yo ng tao? Okay? Importante sa atin yon. Ngayon, again, yung pagkakaroon ng magandang reputasyon ay nagsisilbing ating depensa at opensa. Okay? So, sa ibang tao, kung nagsasalita man sila sa atin ng masasamang bagay. Okay? So, sabi ng 1 Peter chapter 3, 16 hanggang 17. Ngunit gawin ninyo ng mahinahon at may paggalang. Ngunit gawin ninyo ito ng mahinahon at paggalang. Panatilihin ninyong malinis ang inyong budhi upang mapahiya ang mga nanlalait at humahamak sa inyong magandang pag-uugali bilang mga lingkod ni Kristo. Higit na mainam ang kayo'y magdusa dahil sa paggawa ng mabuti. Sakali mang ito'y ipahintulot ng Diyos, kaysa magdusa kayo dahil sa paggawa ng masama. Ayun, so tandaan nyo, no? Having a good reputation ay yung hindi yan garantiya na magkakaroon ka ng parang magandang pamumuhay dito sa mundo dahil maayos ang pag-uugali mo. Ang sabi nga ni Pedro, mas maganda na gawan kayo ng
masama dahil sa inyong mabuting pag-uugali. Okay? So, mas maigi pa na ang ating paghihirap sa mundong ito ay bunga ng paninira ng iba. Kaysa naman naghihirap tayo dahil totoo na parang deserve natin yung maghirap. Mas maganda kung tayo ay nahihirapan, meron tayong mga sufferings, meron tayong mga trials, is dahil sa paninira lang ng iba. Okay? Sabi ni Pedro, mas maganda na laging yung konsensya natin malinis towards sa ibang tao para yung nagsasalita ng hindi maganda sa atin ay mapapahiya. Kailan? Pagdating pa ng panahon yun. Pagdating pa ng panahon. Okay? Ganyan din ang sinasabi. So, segue tayo ng konti sa Roma, chapter 12. Meron dito sinasabi si Pablo sa Roma, chapter 12, na magbubudbud ka ng baga sa kanilang ulo. Sa verse 20 hanggang 21. Sa halip, kung nagugutom ang inyong kaaway, pakainin mo, kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon ay magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Huwag kayong magpadaig sa masama, kundi daigin ninyo ng mabuti ang masama. Ayun, so ang sabi doon magbubunton ka ng mga baga sa kanyang ulo. Ang ibig sabihin nito is shame. Okay? Ang ibig sabihin nito ay shame. Okay? So, sabi, para mapahiya yung mga gumagawa sa atin ng masama, kontrahin natin yung kanilang ginagawang masama. Okay? Kontrahin natin ng mabuti ang masama. Kasi ginagawan tayo ng masama eh. In that way, okay, napapangalagaan natin yung ating magandang reputasyon na pilit sisirain ng iba. And time will come na mapapahiya sila dahil mali yung kanilang sinasabi patungkol sa atin. So, it takes time. Kailangan lang maging matyaga tayo. Kung minsan kasi nagiging problema sa iba, hindi nagiging patient, hindi nagiging matyaga, na may justice o may hustisya ang Diyos para sa atin. Hindi man natin maranasan ang hustisya na yan sa mundong ito, mararanasan naman natin yan pagdating ni Christ at pagka tayo ay nandun na sa heaven. Dahil parurusahan ng Diyos lahat ng gumagawa ng injustice. Time will come. Salamat sa Diyos kung dito maranasan natin yung hustisya na ang Diyos ang gagawa. Okay? Pero ngayon man o sa kanyang pagdating gawin, at least may hustisyang mangyayari. So, hintayin natin yon. Okay? So, again, yung pagkakaroon ng magandang reputasyon ay ating depensa at opensa sa mga taong gumagawa sa atin ng masama. So, basahin natin ang 2 Corinthians chapter 6, verse 7, yung ikalawang bahagi. Sige, nabuuin mo na. 6-7. Namumuhay kami ng malinis, may kaalaman, pagtitiis, kabutihan, patnubay ng Espiritu Santo, tunay na pag-ibig, tapat na pananalita, at kapangyarihan ng Diyos. Ang pagiging matuwid ang siyang naming sandatang panlaban at panangga. Ayun. Ang sabi dito, ang pagiging matuwid ang siya naming sandata at panangga. So, ito yung sinasabi ko. Yung pagkakaroon ng magandang reputasyon. So, bakit ka merong magandang reputasyon? Kasi pinapanatili mo yung paggawa ng mabuti at tama. Sa kabila ng may sumisira sa iyong magandang pangalan. Okay? Pero pinapanatili mo yung mabuti sa iyo. Yung mabuting ginagawa mo. Sabi nga sa binasa natin kanina sa Roma chapter 12, yung ginagawa ng masama ng iba, ikaw naman kokontrahin mo ng gawang mabuti. Okay? So, nagsisilbi ito based on 2 Corinthians chapter 6 verse 7, nagsisilbi ito as an weapon. Okay? As an weapon. As a weapon. Sabi rito, we have
righteous as our weapon, both to attack, so yung, ano yun? Opensa, and to defend ourselves. At depensa. Okay? So yung pag-attack, ano yon? Yung pagbibigay, yung pag-atake mo sa kapwa mo na gumagawa sa iyo ng masama, aatakihin mo sila sa pamamagitan ng mabubuting gawa. So pag-atake, and what caused them? Anong mangyayari sa kanila? Time will come, mapapahiya sila sa kanilang ginagawang masama, sa kanilang sinasabing masama tungkol sa atin. Atake. Nakuha nyo? Depensa. Bakit depensa? Sisiraan kanila. But time will come, lalabas yung totoo, mapapahiya sila. Dahil hindi totoo yung kanilang sinasabi at lahat ng kanilang ginagawang masama towards us, okay? Sa pagdating ng panahon, wala namang, kumbaga wala namang mangyayari. 'Di ba? Alam niyo ang pinaka-worst na pwedeng gawin sa atin, ang sabi nga ni Kristo, huwag kayong matakot sa pumapatay ng katawan. Tama? Yung pumapatay ng katawan. Matakot kayo saan? Saan daw? Sa may kayang pumatay ng katawan at nakakapuksa din ng kaluluwa. Pero, wag daw tayo matakot sa kayang pumatay ng katawan, pero wala namang kakayahang pumuksa ng kaluluwa. So, yan yung pinaka-worst na pwedeng magawa sa atin ng tao. Pero yung kaluluwa natin, yung espiritu na meron tayo, hindi naman nila kayang galawin. Amen? Pero, matakot tayo sa Diyos kasi siya lang ang mayroong kakayahan na pumuksa sa ating katawan at sa ating kaluluwa. Kaya tayong dalhin sa impyerno. Diba? So, worst case scenario yun sa atin. Kung abutan natin ng tribulation, mangyayari din sa atin yun eh. Diba? So, kaya sana sa buhay na ito, tandaan nyo, meron tayong kanyang-kanyang karera sa buhay. Okay? Marami kayong mararanasan sa buhay nyo na mga mahihirap. May paninira sa loob ng trabaho, merong siraan, di ba? Sisirain yung iyong magandang pangalan dahil lang sa mga pangsariling hangarin, di ba? Yung tipong ikaw dapat yung mapopromote pero kinuha nung iba. Kasi siniraan ka, isang beses ka lang na late parang isang taong ka nang na late. Parang ganon. Nakaranas ba kayo nun? Di ba? Yung mga tao sa paligid kasi, okay? So, yung interest kasi pagka pumasok yung pangsariling interest sa isang tao, nako, ano yan, hindi talaga magiging maganda yung epekto niyan sa pakikitungo sa ating kapwa. Kaya, maaasahan talaga natin na may taong gagawa at gagawa ng masama. At mayroon tao na mag-iisip ng masama. Makuha lang yung kanilang gusto. 'Di ba James 4:1, kaya nga nagkakaroon ng pag-aaway-away, pagkagalit-galit. James chapter 4 verse 1 hanggang 3, dahil sa may gusto pero hindi makuha. Papatay kung kinakailangan. Magawa lang nila yung talagang gusto nila. Ma-fulfill lang yung gusto nila. Worst case na pwede nilang magawa is pumatay. Okay? So, sinong papatayin? Siyempre, marahil, yung mga taong gumagawa ng mabuti. Amen? Or tayo. Ayan. So, wala tayong magandang aasahan sa mundong ito. Pero may aasahan tayo sa Diyos. Okay? Masama man yung mga tao sa ating paligid. Pwede naman tayong ingatan, protektahan ng Panginoon laban sa mga ganyan tao. Okay? So, kaya tandaan natin, yung pagkakaroon ng magandang reputasyon ay ating opensa at depensa sa iba. Okay? Kung gusto mong ingatan ang iyong pangalan, okay? Magkaroon ka ng magandang reputasyon sa iba. Again, babalik tayo sa basic. Ang reputasyon ay opinion ng ibang tao in general about sa atin. Okay? At yung respect na kaya nilang ibigay sa atin or admiration or paghanga na pwedeng ibigay nila sa atin based on our past behavior. Okay? Ano ba yung naging behavior natin sa kanila or ating character toward sa kanila? Okay? So doon mababase yung ating reputasyon. So, yan yung ating kumbaga pundasyon sa ating pinapag-usapan. Okay? So, una, yan. Paano natin
Ibig sabihin ba, kasi kapag ka pinapag-usapan kasi ang reputasyon, meron kasi nagsasabing ganito ibig ba sabihin, mabubuhay na ako sa opinion ng ibang tao? Di ba? Kung mapapag-isipan nyo, magkakaroon ito ng argument. Kung 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 pag-uusapan natin ang pagkakaroon ng magandang pangalan dahil lang sa sinasabi ng ibang taong masama tungkol sa atin, ibig ba sabihin lagi na lang natin papansinin yung sinasabi ng ibang tao at kung ano yung sinasabi nila, babanatan natin or kokontrahin natin? So, lumalabas, magpo-focus na tayo sa sinasabi ng ibang tao. Parang ganun Parang lalabas na ganun. Okay? So kaya, paano natin i-deal yung kasabihan, I do not live by others' opinion. Okay? Hindi ako mabubuhay sa sinasabi ng iba. Kung may sinasabi na silang mali, hindi mo pa rin papansinin. Di ba? Kung may sinasabi silang tama, hindi mo pa rin papansinin. So, tingnan natin. Ano sinasabi ng Biblia tungkol dito? Okay? So, una, kung yung opinion nila ay totoo, okay? Ito siguro yung pwede nating gawin na i-move on na lang natin. Hindi naman totoo Diba? Kaysa isipin mo ng isipin yung sinasabi nila, hindi naman totoo, may stress ka lang. Bakit kaya ganun sila mag-isip tungkol sa akin? Basta hindi totoo, alam mo sa iyong sarili, salamat po, alam mo naman sa iyong sarili, hindi totoo, huwag mo nang pagbuhusan ng isip. Mapapagod ka lang kakaisip. Alam mo naman sa iyong sarili, hindi totoo Ikaw lang mapapagod doon. Okay? At kapag iniisip-isip mo yan, baka mapaaway ka pa. Diba? Baka mapaaway ka pa, lalo na kung meron kang karakter na yung atapang nga tao hindi atakbo. Yung matapang ka kasi. Merong mga taong ganun yung sanay makipagsagutan, makipagbardagulan sa iba. Lalo kapag nabibingit yung o nadadama yung pangalan mo, 'di ba? Naalala niyo yung joke ni Vice Ganda, 'di ba? Meron siyang dinamay na senador. Si Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, dinamay niya ako. Lagot sa akin 'yun. Nag-react si Marcoleta. 'Di ba? Pero kung iisipin mo, kung hindi naman totoo, pwede namang hindi pansinin. In fact, ang sabi ng Biblia ganito. Sa Matthew chapter 5 verse 11. Sabi ni Christ, Pinagpala ang mga nilalait at tinuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. ayun, sabi ng Biblia, blessed are you. Mapalad ka pa nga Blessed are you when people insult you. Yan, mapalad ka. Kapag iniinsulto ka ng ibang tao, pinapersecute ka nila, tatlong bagay na ininsulto nila tayo, or pinapersecute nila tayo, or sinasabihan nila tayo ng mga kasinungalingan. Okay? Kasinungalingan. Dahil lang sa pagsunod natin kay Jesus. Kung ang reason ng lahat ng ito ay dahil lang sumusunod ka sa Panginoon, sabi ng Biblia, mapalad ka. Okay? Dahil may oras na ikaw ay igagrant ng Diyos yung hustisya, yung justice. At mapapahiya itong mga tao na to. Tama? So, sabi ng Isaiah chapter 51, verse 7. So, tingnan natin Isaiah 51, verse 7. Ang nakakaalam tungkol sa matuwid, sa aking makinig. Kayong lingkod ko na tagapag-ingat ng aking kautusan, hindi kayo dapat matakot sa puna ng tao o malumpaypay man kung laitin kayo. Ayun. Sabi ng Biblia, huwag tayo matakot sa paninira ng ibang tao o ng mga mortals. Huwag tayong manlupaypay sa kanilang sinasabi. 'Di ba? Huwag tayong manlupaypay. Huwag tayong manghina sa kanilang sinasabi. Bakit ka manghihina? Bakit ka manglulupaypay? Binibreed mo dito Yeah. Kumbaga, inisip-isip mo kasi. Ano magiging epekto sa iyo neto?
yung paninira ng iba, manghihina ka, manlulupaypay ka. Tama? Pero ang sabi ng Diyos, sa pamamagitan ni Isaiah 51 verse 7, huwag tayo matakot sa kanila. Diba? Huwag natin sila pansinin. So, move on, ika nga. Mag-move on tayo. Ibig sabihin, kapag may mga tao na iniinsulto nila tayo, pinapersecute nila tayo, at sinasabihan nila tayo ng mga bagay na all kinds of evil na pwede nilang ibato tungkol sa atin, sa kadahilanan, okay? Sa kadahilan ng Kristiyano ka. Sa kadahilan ng Kristiyano tayo. Okay? So, wag natin pansinin yon. Yung mga naunang binasa natin, instead, ang gawin natin is gumawa tayo ng mabuti para sa kanila. Why? Dahil yung righteousness ay mag-act ito as weapon pang-atake at pang-depensa. Okay? So, kung nakuha nyo yung kanina, no? Okay? Kaya, kung yung sinasabi ng ibang tao ay hindi naman totoo, wag na tayong mabader at mag-move on na lang tayo habang ginagawa natin ng mabuti. Okay? Ngayon, paano kung baliktad naman? Kung ang kanilang opinion ay totoo, kung ang kanilang sinasabi ay totoo, at least ito ang chance natin na mag-reflect din tayo sa ating sarili. Di ba? Isipin din natin. Wag naman yung parang nagsalita sila. Hindi mo nagustuhan yung tono. Minsan kahit yung tono na lang eh. Di ba yung tono? Kahit wala sa tono. Kasi gusto natin KFC. Yung tono niya off-key. Di ba? Sabi mo, loko to ah. Totoo naman yung sinabi kahit wala sa tono. Di ba? Kung minsan dahil lang sa tono, ayaw na natin tanggapin yung kanilang sinasabi. Di ba? Ang kunin natin, yung sinabi, wag natin pansinin yung ayusin mo tabas ang dila mo ah. Oo. Di ba? Gugupitin ko yan. Okay? So, kung ang sinasabi nila ay totoo, so, anong gagawin natin? Pakinig tayo sa kanila. Okay? At baguhin natin ang ating sarili. Kung hindi naman ganito ang gagawin natin, sinisira naman natin yung ating reputasyon. Chance mo na malaman kung ano yung mali sa'yo, pero hindi mo pa binigyan ng chance ang sarili mo na gawin yung tama para din sa iyong sarili. Ikaw naman na magbe-benefit dun eh, kahit na iba yung tono. Diba? Kahit iba yung tono. Kahit tonong hindi mo nagustuhan. Huwag natin pansinin yun. Okay? So dito pumapasok yung sinasabi sa atin ni Pablo sa, ano ba yun? Sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 21. Sabi niya, test all things. Di ba? Tama ba yun? Subukin natin ang lahat ng bagay. Yung next na verse, yung mabuti, tanggapin natin. Yung masama, reject natin. Para sa'yo, masama yung tono. Yung tabas ang dila niya, hindi maganda. Sa'yo, masama yun. Di-reject natin. Pero yung sinasabi niya, mabuti, tanggapin natin. Test all things. Okay? So, wag natin gayahin yung ibang tao na, ayusin mo yung pananalita mo ha. Totoo naman. Okay? So, yon. Kaya, kung ang sinasabi nila ay totoo, so, pakinggan natin, at least chance natin yung sa ating sarili na baguhin for us to be yung mas maging better person ka pa. Diba? Mas maging better person ka pa. Malaking tulong din yung sinasabi ng ibang tao. Kahit na hindi natin nagugustuhan yung kanilang pananalita, may tulong pa rin yun. Kung minsan, kung sino pa yung taong maayos mo kausap, wala naman niyang sasabihin against sa'yo eh. Tama? So, pag siya lang kausap mo, lagi ka lang napiplease sa kanyang sinasabi. Pero hindi ka nahuhubog as a better person. Better than yung kahapon. Diba? Dapat nga yung ating character is progressive. Mabuti ka kahapon, mas mabuti ka ngayon. Since may natututunan ka, mas mabuti ka pa bukas. So, bumubuti ka habang tumatagal ang panahon. Dahil may taong honest na nagsasalita ng mga bagay na totoo na hindi maganda sa'yo.
At yun pa nga, yun talagang kaibigan. Yun pa nga, yun talagang taong may malasakit sa'yo. Wala namang malasakit doon sa mga taong kausap mo. Lahat ng gusto mong marinig, maririnig mo sa kanya. Pagka meron siyang nakikitang hindi maganda sa'yo, ikikip na lang niya kasi ayaw kanyang ma-offend. Ayaw kanyang masaktan. Diba? Sabi ng Biblia, ano nga bang talata yun? Hanapin nyo nga yun, yung mas mabuti yung sampal ng kaibigan kaysa halik ng kaaway. O yung kaaway mo, hinahalikan ka. Pero yung kaibigan mo, sinasampal ka. Okay? O friends. Halika. Friends. Okay? Anong version? Alam niyo ba kung anong talata yun? 6:27. Proverbs 27:6. Sige nga, basahin mo nga. May pakinabang sa hampas ng tapat na kaibigan kaysa halik ng isang kaaway. Okay. May pakinabang yung hampas o sampal ng kaibigan. Ibig sabihin, kasi kaibigan mo yan eh. Okay? Kaibigan mo yan, so kung minsan masasaktan ka sa kanya. Bakit? Kasi honest siya tungkol sa'yo. Okay? Meron siyang sasabihin na mga karakter mo na dapat pumahubog. Hindi para sirain ka o ipahiya ka. Eh kung kaibigan yan, isa lang ang hisip niyan. Gusto niya maging maayos ka. Okay? Siyempre, yun yung alam niya eh. Eh kung sinabi niya in public, tapos magrereklamo tayo, but sinabi mo in public. 'Di ba? O, Kristiyano ka eh. Suriin mo muna. Ano yung masama? Sinabi in public, reject mo na lang. Hayaan mo na yun. Nasabi na eh. Kasi magalit ka dyan. Eh yung sinabi niya, mabuti naman tungkol sa'yo. I-accept mo. Okay? Pero kalimutan mo na yung the way niya sinabi. Kasi nga, hindi rin naman tama sinabi in public. Di ba? O kaya, nag-message through messenger, tapos pinabasa sa iba. Pero ang layunin niya maganda. Eh yun yung alam niyang gawan ka ng tama. Yun yung paraan. Unless makita niya sa Bible, yung mga appropriate way ng pagsasabi ng mga bad things o yung mga characteristic ng ibang tao na dapat private lang. 'Di ba? At least tayo alam natin 'yon. Eh sila hindi nila alam. Hindi naman sila nag-aaral ng Biblia eh. Pero sa kanila, walang masama doon. Gusto lang nila, mapabuti ka. So again, Kristiyano ka, test all things. Yung mabuti, tanggapin. Yung masama, i-reject. Ganun na lang gagawin natin. Okay? So, punta tayo sa mga talata. Sa 1 Peter chapter 4, 14 hanggang 16. Tingnan natin to. Pinagpala kayo kung kayo'y kinukutya dahil kay Kristo, sapagkat sumasa inyo ang espiritu ng kaluwalhatian, ang espiritu ng Diyos. Huwag nawang mangyaring magdusa ang sinuman sa inyo dahil sa siya'y mamamatay tao, magnanakaw, salarin, o pakialamero. Ngunit kung kayo'y magdusa dahil sa pagiging Kristiyano, huwag din niyong ikahiya ito. Sa halip, magpasalamat kayo sa Diyos kapagkat taglay ninyo ang pangalan ni Kristo. Ayon. Sabi sa verse 16, kung nagsasuffer ka dahil ikaw ay Kristiyano, wag mo itong ikahiya, but praise God that you bear that name. Ano yung pangalan ang iniingatan talaga natin? Hindi yung Joy, hindi yung Tintin. Ang pangalan na talagang iniingatan natin is yung Christian. Okay? Hindi yung pangalan mo. Hindi yung Althea, hindi yung Patrick, hindi yung Ian. Kasi sa ayaw at sa gusto mo, may nakakabit na dyan na hindi maganda. Tingnan nyo yung sinabi ng anghel kay Jacob. Hindi na Jacob ang pangalan mo. Israel na. Bakit kailangan palitan? Kasi yung Jacob, ang pangit nun eh. 'Di ba? Slander, mandarambong, manluloko, scammer. Yan, scammer 'yun, yung Jacob. 'Di ba? Pero sinabi, hindi na ganon, Israel na. Pinapalitan ng Diyos yung pangalan natin eh. Okay? So, kaya yung sinasabi natin pangalan, tama 'yun yung inyong observation. Yung sinasabing good name, hindi yung pangalan talaga natin.
Yung good name, yung Christian. Yun yung ingatan mo. Hindi yung Jade, hindi yung Steph, hindi yung Heart, o yung Brent. Hindi yan. Okay? Yung pangalan na iniingatan natin, again, is yung Christian. Sabi rito, however, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. Okay? Kaya, alang-alang sa pangalang yan, makinig ka sa saway ng iba. Makinig ka sa sinasabi ng iba na marahil against sa'yo, pero totoo naman kasi. Totoo naman kasi. Ano ang sabi ni Pablo? Titus, chapter 1, verse 12 hanggang 13. Isa na ring taga-Kreta na kinikilala ng propeta ang nagsabi, ang mga taga-Kreta ay palaging sinungaling, asal hayop, batugan, at matakaw. Tama ang kanyang sinabi, kaya't mahigpit mo silang pagsabihan upang maging wasto ang kanilang pananampalataya. Okay. Ang sabi ni Pablo tungkol sa mga taga-Kreta, no? Mayroon daw propetang nagsabi. Oh. Ang mga taga-Kreta, tinutukoy niya rito mga Kristiyano, no? Sabi niya, yung mga kapatid natin diyan na mga taga-Kreta, merong propetang nagsasabi diyan na sila daw ay sinungaling. Okay? Masasama, tamad, at anong gluton? Matakaw. Matakaw. Okay, matakaw. So sabi, matakaw. Okay? O ngayon, anong sabi ni Pablo? Okay? Nag-react ba si Paul as, loko naman tong propeta na to? Bakit naman niya sasabihin yun? Kapatid natin yun sa pananampalataya. Anong sabi ni Paul? Ang sabi niya, this saying is true. Sinasabi niya, yung sinasabi nung propeta dyan totoo yun. Diba? So, kinonfirm ni Paul na totoo yung talagang sinasabi nung propeta, bagamat mukhang out of tune. mukhang off. Diba? Pero ang sabi ni Paul, kaya pagsabihan mo sila dyan. Sino? Yung liars, yung masama, yung tamad, at yung matakaw. Pagsabihan mo sila dyan. Yung matakaw. Sabi, pagsabihan mo sila dyan. So that they will be sound in faith. Upang sila ay magsigaling o umayon sa pananampalatayang nararapat. Diba? So, again, kung yung sinasabi nila na about sa atin is true. Ayun. So, ang instruction ng Bible, magpa-rebuke tayo. Kahit i-rebuke pa tayo sharply. Totoo naman na talagang ganun tayo. So, magpa-rebuke tayo para tayo ay magsigaling. It is for our own good din naman yun Diba? Ang pangit lang, tama naman yung sinasabi, pero ni-rebuke ka sharply. Hindi mo rin tinanggap dahil the way ka ni-rebuke. Parang ganon. So again, Kristiyano tayo, tanggapin ang mabuti, i-reject ang masama. Kahit na mukhang hindi maganda yung pagkaka-deliver ng mensahe, kung totoo naman, i-reject na lang natin siguro yung part na yon. Okay? Pero kunin natin yung mabuti. Okay? Para magsigaling tayo sa ating pananampalataya. So that's how we deal yung kasabihan na I do not live by others' opinion. Kasi ito kasabihan to 'Di ba? Kaya tuloy na damay-damay tuloy. Pati yung sinasabi nilang na mga wrong attitudes na meron tayo, hindi na rin tuloy natin pinapakinggan. Kasi katuwiran natin ay hindi ako mabubuhay sa sinasabi ng ibang tao. 'Di ba? So, ibig sabihin, ang kasabihan na ito, wag natin i-take na parang all the time ganito yung katuwiran natin. May time na papakinggan natin yung tao. Okay? So, siguro maganda kapag may sinabi ang ibang tao, makinig muna tayo. If your judgment is, hindi naman totoo yan, then, move on. Pero kung dahil pinag-isipan mo, napagtanto mo, totoo, so magbago. Magbago tayo. Okay? Tama? Bawal pala yung matakaw. May tinatamaan ba? Wala. Hindi matakaw yan. Oo.
Nagda-diet na eh. Pagda-diet nga natin, 3 months. 3 months. Okay. So, tandaan lang natin yung wisdom na tinuturo sa atin ng Biblia. A good name is rather to be chosen than gold and silver. According sa yung sa talata natin kanina. Ano yon? Yung sa mga ngaral, chapter 7, verse 1. Ayun, basahin natin yon. At saka yung Proverbs 22, verse 1. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Yung Kawikaan 22, verse 1. Mas mabuting piliin ang malinis na pangalan kaysa pilak at ginto o anumang kayamanan. Ayun. Ang sabi doon, mas maigi piliin natin yung mabuting pangalan. Ano yung pangalan? Christian. Oh. Yung tawag sa atin nasa Christian. Oh. So, 'di ba nalinawan na naman kayo before? Ang pagiging Kristiyano ka kasi disipulo ka. Okay? Christian ka dahil disciple ka. O ngayon, bakit natin sinasabi itong pangalan na ito? Okay? Alam nyo kasi, ginagaya na, dapat tularan natin ng Panginoon. Diba ang sabi ng Bible, be perfect for your Father in heaven is perfect. Matthew chapter 5, yung pinakadulong talata doon. Ibig sabihin, kung ano ang Ama, maging ganun din tayo. Okay? Since kinreate tayo sa kanilang image, likeness and image. Ang Diyos, mahalaga sa kanya yung pangalan niya. Okay? Ezekiel 36:23. Ang Diyos ay laging nasa posisyon na pinoprotektahan niya yung kabanalan ng kanyang pangalan. Lagi siyang nasa ganung posisyon. For His name's sake, kikilos ang Diyos. Whether it's against you or or in favor of you. 36:23 ng Ezekiel. Ezekiel 36:23. 36:20. Ipapakita ko ang kabanalan ng dakila kong pangalan, na nalapastangan sa harap ng mga bansa. Makikilala ng lahat na ako si Yahweh kung maipakita ko sa kanila na ako ay banal. Okay na? Ayun. Sabi ng Diyos, I will show my holiness of my great name. So mahalaga sa Diyos yung kanyang pangalan, yung integrity ng kanyang pangalan. Iniingatan ng Diyos yung kanyang pangalan. Okay? So kagaya doon, okay? Sabi nga, in the same manner, okay, we must also protect the integrity of our name. Okay? Christian. Yung pagiging Kristiyano. Dapat iniingatan natin yun na hindi ito malapastanganan ng iba. Di ba sabi ng Diyos, sa ikatlong utos, meron siya doon na sinabi, do not use His name in vain. Huwag natin gamitin yung kanyang pangalan. Kasi sa mga walang kabuluhang bagay, kasi banal yun eh. Sabi ng Biblia eh. So ganun din, huwag nating ilalagay yung pagiging Kristiyano natin sa alanganing sitwasyon na yuyurakan ito ng iba. No. Huwag nating gagawin yon. Kristiyano ka. Kaya, nasa school ka o nasa work ka, protect that name. Banal yung pangalan na yan. Okay? Banal yung pangalan na yan. Dahil yan yung nag-i-speak na ikaw ay makadiyos. Okay? Kompleto rekado na yan kapag kasinabing Christian. Born again, pinabanal, okay? Makadiyos, tinatanggap ng Diyos, perpektong tao. Ano yun eh, lahat ng pwedeng ikargang magagandang bagay, nasa pangalan na yan, Christian. Napakabanal ng pangalan na yan. So, wag mong ilalagay yan sa lugar na lalapastanganin ng iba. Dahil totoo. Pero kung nilalapastangan nila dahil sinisiraan nila tayo, well, we are blessed. Okay?
Pero kung nilalapastanganan nila dahil nagbibuild tayo sa mga tao ng hindi magandang reputasyon, and then they speak against that name, sa pangalan na yan, hindi tayo maingat. Hindi natin iniingatan yung pangalan na yan. Okay? So, tayo kasi yung Kristiyano. Sa Acts 11:6, doon unang tinawag na Kristiyano ang mga disipulo. Remember? At kung babalik tayo sa 1 Peter chapter 4 verse 16, if you suffer as a Christian, do not be ashamed, but praise God that you bear that name. So purihin natin ang Diyos dahil taglay natin yung pangalan na yan. Okay? So, ikakat ko na muna dyan. So, meron pa tayong dalawa pa na papag-usapan. So, nag-ano na naman tayo. Naging series na naman ito. Okay? Naging series na naman. So, anong topic natin ngayon? Repetition? Reputation. Okay? So, mula ngayon, lalabas tayo, pupunta tayo sa mga tahanan natin, sa school, sa mga trabaho nyo, lagi nyong ingatan yung pagiging Kristiyano nyo. Mahalaga sa Diyos yung reputasyon natin dito sa mundo, kung paano tayo nirerespeto ng ibang tao. Okay? Nasa effort din kasi natin yan. Kung minsan, kapag hindi mo hiningatan, malalapastanganan ng iba, tapos bigla tayong magkakaroon ng ministry sa labas, yun yung sinasabi ko na baka mahirapan lang tayo. Okay? Maganda na nakakabit sa ating pangalan yung pagiging respeto. Okay? So, maging behave lang tayo. Okay? Sabihin mo nga sa iyong katabi, maging behave ka. Behave tayo sa labas. Okay? So, syempre, kahit nasan tayo, behave tayo. Huwag tayong gagawa ng anumang bagay. Kaya kung maintindihan nyo yan, mag-iingat kayo sa lahat ng inyong ginagawa. Okay? At hindi nyo masyadong papansinin yung inyong mga nararamdaman. Kasi mas may pinapriority ka eh. Okay? Maging sa mga paggawa ng mga desisyon, maging sa mga nararamdaman mo sa ibang tao. Okay? So, protektahan nyo yung inyong pangalan. Kaya nga lagi ko sinasabi sa inyo, wag ninyong i-entertain yung anumang mga damdamin na para bang anong tawag doon? Yung maglilid lang sa'yo sa kapahamakan at sa paggawa ng mga maling desisyon sa buhay. Okay? So, yung mga lalaki, wag manliligaw. Yung mga babae, wag magpapaligaw. Yan. So, ingatan nyo sarili nyo. Pag-iingat lang naman yan. Okay? Pero kasi meron niyang mahalagang epekto sa atin kapag nasira natin yung salitang Kristiyano. Okay? So, tumayo tayo lahat. Let us all pray.